Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa 7. Flood sa barangay sa siyudad sa Sugbo. Ikabalak ang mabungka. Kaso sa siyudad sa Mandaue. Nagrambulsod sa Babag National High School sa Dakbayan, Sapo. Drug personality nga manamblingay og customer gipusil patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, flood control project sa Barangay Budlaan sa Bukirang Bahin sa siyudad sa Sugbo gikabalak ang mabungkag. Nasuta ni Mayor Nestor Archibal nga gipatuman ang maong proyekto sa DPWH niadtong tuig 2019. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tumang kabalaka ang naangkod ni Mayor Nestor Archibal human nakita ang makaluluoy nga kahimtang sa gihimong flood control project sa Barangay Budlaan, Bukirang Bahin ning syudad sa Sugbo. Halos kabong kaguna ang bahin nini og delikado kayo panahon nga maglunop na human sa kusog nga uwan. Sa nimong pagsusi sa iyang istruktura, wala natarong sa pagtukod ang iyang hangaligi maong mahulpa kini panahong maiguman sa kusog nga bulog sa tubig. Ang assessment sa mayor, dili tarong ang pagkatrabaho kay puros man mga bato nga gipampundok. Mato di Archival nga walay concrete reinforcement ug nagkuwang og kabilya aron lang mulig-on ang iyahang nga pundasyon. Maong gipaymangnuan sa mayor ang mga nanimuyo nga maamong gyud ang ilang Pinoy-anan kung di man kini masulbad ilabi na kung magbahaman. Nagpatabang si Archival sa Department of Engineering and Public Works sa paghimo og mga rekomendasyon aron pagsulbad sa kabong kaguna nga flood control system sa Bukirang Barangay. Ang nakaapan sa mong proyekto gikan sa Department of Public Works and Highways dili na covered sa warranty sanglit gitukod naman kini niadto pang 2019. Padayon ang pagsusi ni Archival kung kinsa man ang contractor sa maong flood control project. Daan ang gipaymangnuan sa mayor ang mga sakop sa DPWH o DEPW nga multahan sila og 5% matag adlaw base sa kontrata kung dili man mahuman ang mga nangatanggo nga infrastructure projects sa gawas nga bahin ning Dakbayan sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Kontraktor sa duha ka bulk water project sa Sugbo nanawagan nga ihunong na ang pagpangurakot aron dili maamong ang mga nagtinarong. Gilaw man usab nga dili madugay mahumana ang mapusla na usab sa mga residente sa Malabuyok ang gihimo nga bulk water system. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Karong ni patimaw og midepensa na ang SBK Construction Incorporated bahin sa bulk water system project sa Sugbo. Aduna sila'y hangyo ngadto sa tanan. Kinanan di iamong ang ubang mga contractors nga nagtinarong silang pagserbisyo pinagi sa pag-abag sa mga infrastructure projects ug uban pa. Nasabtan sa President and CEO sa SBK Construction nga si Attorney Joe Kenneth Arbas ang hilabiang kalagot sa publiko bahin sa mga ghost infrastructure projects sa nasod. Ilabi na ang gingong pagpamorsyento sa mga contractor.
DPWH o ubang elected officials aron mahinayon ang questionabling flood control projects. Maong nanawagan siya sa gobyerno nga ihunong na sa hingpit ang korupsyon aron dili usab maamong ang ubang maayo nga contractors. Mandir ganito gananay national movement karon. This is our only chance to stop this corruption. If you want this nga mahunong ni siya karon, let us all work together. Gato ng at nga nagikan sa bidding, etc. Kanang pagkuha na gusto na pagpang-distribute ng mga projects or gusto na pag-post na sila, we have all to be vigilant alin niya. Uyon si Arbas nga ipaubos sa live streaming ang tanang bidding process nga gihimo karon sa Kapitolyo aron maigmaton ang katawhan og ubang proponents sa himuo nga proyekto. Sa laing bahin, gikumpirmar sa Provincial Engineering Office og SBK Construction nga mahimo nang ipadayon ang bulk water project sa lungsod sa Malabuyok. Human na hinuon ng istruktura og supply sa kuryente na lang ang kuwang gikan sa Sebico 1 aron magamit na kini sa hingpit ngadto sa publiko. Ang sa kanang Malabuyok, that is mga 86% na siya, hapit na siya makuan. Ang lacking lang ano niya, ang katong power supply na lang, padung sa planta. We can assure Malabuyok residents nga once nga ma-power din sa Sebeco ang atong project, automatically it will run. May isulod sa joint venture agreement din na panahona ang SBK Construction sa St. Gerard Construction gikan sa mga diskaya aron lang mahimo ang bulk water project sa Sugbo. Sa kasamtangan gitun-an pa sa Kapitolyo kung unsaon pagpadayon sa laing bulk water project dito sa lungsod sa Alegria bisan pa man sa mga nasugatang problema. Minus lang 18% because there are a lot of pipes nila. Kaya kanimong project na siya is composed of 4 big components. One is pipelines, commercial transmission from the project site to the distribution line, to yun sa mga tubig na asa mo distribute. The other one is a 1 million liter machine. Mo siya may taboto niya mo siya kuan i-bypass atong sa existing line dito para ma-process siya, then mobalik siya dito sa pikas linya. Paro, CCTN News. Kaso sa rabies gikan sa kahayupan sa syudad sa Mandawi mikunhod. Mga tag-iya padayong giyawhag nga magpabakuna sa ilang mga binuhing iro ug iring ug mopahimo sa uban pang serbisyo sa City Veterinary Office. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa dato sa Mandawi City Veterinary Office, usa pa lang ang ilang natala nga kaso sa rabies gikan sa kahayupan. Dakong pagkunhod itandi sa unom ka kaso miaging tuig. Gitudlo nga hinungdan sa pagkunhod, mawang padayon nga pagtanyag og libreng anti-rabies vaccination ug mas aktibong partisipasyon sa mga pet owner. Matud ni City Veterinarian Dr. Karen Mireles, tulo ka hugna sa anti-rabies vaccination ang gipahigayon matag tuig sa tanang 20 city ka barangay sa syudad. Bisan ni ubos ang kaso, matud ni Mireles nga kinahanglan gihapon ang pagmatngon tungod aduna pay daghang irresponsable nga pet owner. It's unfair po no if they don't do their part. The only way we could manage rabies is responsibility sa owners. They have to have them vaccinated. Giklaro ni Mireles nga ang kaso nga ilang natala alang lang sa kahayupan ug ang City Health Office ang magdumala sa kaso sa rabies sa tao. Ang natalang kaso sa rabies gikan sa usa ka iro nga adunay tag-iya ug dili sa libod suroy. Giawhag ang mga pet owners sa pagpabakuna sa ilang iro ug iring ug pagpahimo sa mga serbisyo sa City Veterinary Office. So with the 100 pesos ninyo na registration, the microchips and the vaccination is already free. And if there is the spay and neuter kanang schedule with that, free gihapon siya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. May tugot ang konsiho nga makabaligya ang syudad sa Sugbo og tag 20 pesos matag kilo nga bugas ngadto sa mga piniling beneficiaries. Kini human nga giuyonan sa konsiho ang resolusyon nga nagtugot kang Mayor Nestor Archibal aron magpinirmahay uban sa Food Terminal Incorporated alang sa mao nga programa. 7 ka mga konsehal ang mipabor samtang 6 ang misupak, apil na ang Vice Mayor nga si Tomas Osmeña. Gipahimangnuan ni Osmeña ang mga opisyal nga gikinahanglang tarungon ang pagpatuman sa baratong bugas aron dili mausik nga sama na lang nga nahimong gidangatan sa NFA Rice diha sa Mandawi City. Tungod niini, magbahin ang nasudnong kagamhanan ug ang syudad aron mapunduhan ang subsidy nga tag 13 pesos kada kilo. Matod ni Archibal nga ipatuman sa syudad ang pagbaligya og baratong NFA Rice sa dili pamahuman karong tuiga.
Dugang tulo ka mga barangay sa siyudad sa Mandawi ang ilakip sa Integrated Business Permit and Licensing System. Nakigtigom ang Mandawi Business Permit o ang Licensing Office sa opisyal sa Barangay Luok, Kabangkalan, Hagubiaw aron hisgutan ang pag-apil sa Barangay Clearance ngadto na sa IBPLS. Ang pag-integrated gilauman nga masayon ang hapsay alang sa mga negosyante. Kung namurinyo og business permit, mausa na lang ang mga negosyante ang mga gikinahanglan nga mga dokumento pinaagi sa sistema sa BPLO og dili na kini kinahanglan pang magbalik-balik pa diha sa barangay. Ang inisyatiba subay na sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business Act. Nagsugod ang direktiba sa Anti-Red Tape Authority kung ARTA nga nanawagan sa pagipasayon o giniusang pamaagi sa transaksyon diha sa gobyerno. PRO7 mihimo og indigay sa mga pulis kung kinsay labing maayong mogamit og drone pinaagi sa pagpalupad o pagtaod sa mga obstakol. Ang nahimong mananaog mawang team gikan sa Cebu City Police Office. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ning moderno nga panahon, ang kapulisan ni gamit sa moderno nga kahimanan sa ila pagsumpo sa krimen sama sa drone nga gihimo nila nga eye in the sky. Tungod ni nagpaindigay si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7 kung kinsa ang dunay drone piloting skills sa unom ka unit sa kapulisan sa Central Visayas nga naglangkob sa Mandawi City Police Office, Cebu City Police Office, Lapu-Lapu, Bohol ug Regional Mobile Force Battalion 7. Ang buhaton sa pilot mao ang pagpalupad sa drone ug ipasulod kini sa siyam ka obstacles nga kinahanglan nga dili kini masangit ug ang labing ubos ang oras nga matapos ang challenge siya ang mananaog. And that is single hula. And it perfectly land. What a ride, ladies and gentlemen, from the very beginning, our pilot raceway. Ang dunay labing ubos nga oras sa pagtapos sa challenge o giilang nga dunay drone piloting skills mao ang Cebu City Police Office nga gisundan kini sa duha ka unit sa Cebu Police Provincial Office nga may nakakuha sa ikaduhang dapit ug ikatulo. And now, achieving the first place is none other than Matod ni Maranan nga doon na sila 140 ka drones nga gigamit sa ilang police operations din ang 120 ka police station sa Tibok Region City. Gitagsaan na niya kini. Gimanduan niya ang Matag City Provincial Police Office Directors nga mobansay sila sa personal nga mao piloto sa mga mga drones aron maunaon niya mo-operate niini kung doon himuon nga surveillance, monitor sa mga police operations aron mahatagan og seguridad ang mga personnel ug sa mga sibilyan. Lakip na niini ang rescue operations kung doon katalagman nga mahitabo. So now we have 140 drones. And these 140 drones is an essential tool in maintaining peace and order, in supporting our ground troops in conducting law enforcement operations, serving as an important guide, as eye on the sky, ensuring the safety of our people while conducting operation, ensuring that the safety of the civilian populace, ensuring that we have a good visual on everything that's on the ground so that when our people arrive or when our people are conducting law enforcement operation, they are safe. They have an advantage of getting to know what's ahead of them. Ipaibaw ni Maranan nga sukad nga migamit na sila og moderno nga kahimanan sa paggukod sa mga kriminal, nahimong sayon ang ilang trabaho. Gani doon na insidente din ang mga suspitsado nga nanuli sa usa ka tunghaan ug mitago sa usa ka suok nga lugar dito sa lungsod sa San Remigio ang manampuso nila nga nadakpan tungod sa paggamit nila sa drone. We have so many successful stories by using these drones, the one in San Remigio where there are armed person alarm na nagtago dun sa vegetation at sila ay nahabol, nakita ng ating drone at doon nakapag-conduct tayo ng follow-up at naaresto natin. Nimanto si Maranan sa mga drone operators nga ipadayon ang ilang pagbansay-bansay aron nga masayod na sila unsay mga teknik nga mahimong mamaster nila ang paggamit sa moderno nga kagamitan. Arnold Bustamante, CCTV.
Mosunod, mga tinunan nagrambulsod sa Babag National High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? PhilProducts Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the PhilProducts Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. PhilProducts Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, PhilProducts Dumaguete. Subscribe now. Praising the Lord.
the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, tinunan sa grade 8 gikan sa Babag National High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gitabangan og kulata sa duha ka mga tinunan sa grade 10. Matod sa kadagkuan sa tunghaan nga kini ang unang higayon nga adunay nahitabong panag-away sulod sa eskwelahan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Nakuhaan og video ang pagsinumbagay sa tulo ka mga estudyante sa Babag National High School sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Kung diin makita sa mong video nga gitabangan sa duha ka mga tinunan ang usa ka tinunan. Matod sa principal sa Junior High School nga si Fernel Heraldez nga nahitabo kini niadtong adlong Lunes, Setyembre 8 sa school canteen pasado alas 4 sa hapon atol sa break sa maong mga tinunan. Nailhan sa mga kadagkuan sa mong tunghaan nga ang gitabangan og sumbag usa ka grade 8 nga tinunan samtang ang duha nga nalambigit mga tinunan sa grade 10. Sa gipahigayon nga investigasyon sa mong tunghaan nasuta nga way panag-away ang tulo ka mga tinunan apan igo lang silang nanimalos. Ang grade 8 nanimalos para sa iyang igagaw samtang ang duha ka grade 10 nanimalos para sa ilang higala. Kini tungod kay matod pa ni Clark Giovanni Ginoo, ang grade 8 advisor, nga niadtong Agosto 31 usa sa iyang mga tinunan ang gidukol sa iyang classmate. Gipatawag sa advisor ang mga ginikanan sa duha ka mga tinunan niadtong Setyembre 3 ug nagkahusay na sila og gipapirma ang nidukol ug ang iyang inahan nga dili na kini usbon. Apan niadtong Lunes, nakit-an sa nalambigit sa video nga grade 8 student ang nidukol siyang igagaw, hinungdan nga iya kining gikompronta apan kalit na lang nga adunay niabot nga rescue. Karon na ay mga bata nga ni nakakita nga hanan tong nanakol. Nya naa day sa grupo, naa sa mga amigo, ni nabi dito nga oy imong amigo aksyon nun og kulata dito. So attack largo. During break time mao na to nga ang nakita sa video kato nang igagaw sa gidakol o katong mga rescue sa katong nanakol. Ang grade 8 student nakaangkon og samad sa iyang dunggan samtang ang usa ka grade 10 nga nalambigit nakaangkon og samad sa iyang ilong. Kagahapong adlaw gipatawag na sa mga kadagkuan sa tunghaan ang mga ginikanan sa mga nalambigit samtang karong hapon nagatubang sila pagbalik aron sa pagsabot sa mga angayan buhaton sa maong mga tinunan. Matod sa principal nga tulo ang posibleng mahitabo sa tulo ka mga tinunan nga nalambigit sa video. Ang opsyon na mo is change of environment. Pwede mo na sila ka-transparent. Kung ang iyang edad mo 16 years old, napuntay ALS. Napabuntay kita mag-open high school dito sa itong eskwelahan. Samtang gitata usab ni Heraldez nga bisan og way kalambigitan sa nahitabong pagsinumbagay ang grade 8 nga tinunan nga nidakol siyang classmate apan lakip siya sa mag-atubang og silot. Dugang paniana ni butyag usab si Iluminado Ariola Jr., ang Prefect of Discipline sa Babag National High School nga ipaubos una nila sa counseling ang tanan mga nalambigit sa dili pa sila ibalin sa masabutan nga programa para kanila. Suma pa sa mga kadagkuan sa mong tunghaan nga kini mo'y unang higayon nga adunay nahitabong panag-away sulod sa eskwelahan. Crystal Joy Felerca, CCTN News.
Gitataw sa Land Transportation Office 7 nga dili mahimong makabiyahe sa dalan ang mga sakyan ng walay rehistro. Nakahigayon sa pagpasabot ng LTO-7 ngadto sa mga sakop sa Cebu City Council bahin sa maong lagda nga nisangpot sa kalibog sa mga motorista ilabi na kadtong wala pay plaka. Gipasabot sa Chief Transportation Regulation Officer nga si Aden Belza nga dili nila dakpon ang mga motoristang nigamit og mas klaro nga temporary plate sa sakyanan. Tuyong gipatawag sa konseho ang kadagkuan sa LTO-7 aron klaruhon ang gihimong mga lagda human nga nagdali-dali ang uban sa pagkuha sa mga opisyal nga plaka. Minumdumang gikabalakan ni Konsehal June Alcover ang gidangatan sa mga nanginabuhi gamit ang motor tungod niini. Sirad-an na matagabi ang northbound lane o ang lane gikan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandaue sa Marcelo Fernan Bridge tungod sa himuong rehabilitasyon. Sumapa si Department of Public Works and Highways kon DPWH-7 nga magpadayon kini hangtod sunod buwan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Sirad-an na matagabi sugod kagahapong adlaw, Septyembre 10, ang northbound lane o Lapu-Lapu City paingon sa Mandaue City nga lane sa Marcelo Fernan Bridge alang sa gihimong rehabilitation sa karsada nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways kun DPWH Region 7. Magsugod kini sa alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa kadlawon. Aduna hinuoy ipatuman nga zipper scheme sa southbound lane o ang Mandaue to Lapu-Lapu City nga lane aron nga makaagi gihapon ang mga sakyanan nga magikan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandaue. Giawhag sa DPWH-7 ang mga motorista sa paggamit una sa First Mactan Mandaue Bridge isip alternatibong ruta sa mga oras nga sirad-an ang second bridge. Ang temporaryong pagsira sa northbound lane magpadayon hangtod mahuman ang mga rehabilitation o gikatakda kining mahuman karong Oktubre. Gipangayo sa DPWH-7 ang kooperasyon sa publiko tungod kay ang gihimong rehabilitation nagtinguha nga mahimong hapsay ang pagbiyahe sa mga motorista sa maong taytayan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Maagian na sa mga motorista ang dalan eskina sa Consuelo Village, Barangay Basak, syudad sa Mandaue. Kinihuman giablihan na kagahapon ang dalan subay na sa mando ni Mayor Tadeo Jonky Uwano pagpadali sa trabaho sa karsada aron mapaluag ang dagan sa trapiko sa Cebu North Road. Temporaryong siradaan ang dalan bahin sa JP Rizal Street niadto pang Marso alang sa pagpatuman sa Drainage Improvement Project. Gikubkob ang usa ka lane o gibutangan og culvert magkonektar sa matagpikas nga drainage system. Apan matod ni Hil Rituya ang pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team nga naigo atol sa pagkubkob ang linya sa kuryente sa VECO hinungdan sa pagkalangay sa trabaho. Kapitolyo migahin og 11 milyones ka pesos alang sa renovation sa palibot sa Cebu South Bus Terminal. Kini aron mapangandaman ang umaabot nga ting bakasyon sa nahabiling bahin ning tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipangandaman na sa Cebu Provincial Government ang pagdagsa sa tanang mga pasahero sa South Bus Terminal nga mobiyahe paingon sa kalungsuran. Usa na ninimo ang renovation sa palibot sa terminal aron masiguro ang hayahay nga pagbiyahe sa tanang mga manglargahay karong ting bakasyon. Maong migahin ng Kapitolyo og 11 million pesos aron paninduton pa ang palibot sa terminal. Gikan kini sa pagpaaspalto sa mga agianan sa bus, pagbaton og dugang waiting area, hangtod na sa pagpanindot sa second floor aron dito na ibalhin ang mga buhatan sa terminal. Gituyon ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga lakang aron dili na magantos ang ubang mga manakayay sa pagpaabot sa ilang masakyang bus. So we are already talking unsaon nato nga mga tao dili magantos like in the past na taas kay linya antud maabot ko nig imol go during the All Souls Day and All Saints Day. So this year ato jung paning kamuton nga dili magantos ang katawhan niya matagaan natong serbisyo. Padayon na pagpakigalayon sa Kapitolyo ngadto sa private partners aron masayon ang operation sa South Bus Terminal. Sama lang sa gipatumang ticketing system diin ang matag window gigahin sa ubang local bus operators. Ang first offering will be from them. Unya panalitan kung dili siya adto sa Sluyo kay tuwa man didto katong mas dako nga bus company. But in so doing atong gipakita nga mahimo ra gyud ay nga ipatigbabaw nato ang fair play o freedom of choice sa ato ang ticketing system dinhi sa Cebu South Bus Terminal. Gisusi na ng
Number 4 ug ubang opisyal ang usa sa mga newly renovated public CR sulod sa CSBT. Nakauyon ra hinuon sila sa nimong itsura diin gawas ga simple upgraded pa ang yang feature sama na lang sa bidet sa matag toilet, CR alang sa mga PWD, diaper changing station ug uban pa. Law man kining mabendisyonan sunod semana aron maggamit na sa hingpit gadto sa publiko. Maayo kayo pagka renovate sa top line. Thank you kayo. They really top line really volunteered, a service also to the Cebuanos. Nagkahiling top line og kapin 3 milyones pesos aron manindot pa ang public restroom ug sunod nilang himuon ang lain duol sa exit area. They were also renovating this one, the IGOV. So wala to start pa, kaya the other one is boarded up pa. But after that one's open. There's toilet here and all toilets. So this other toilet we're also renovating food as in collaboration with the province and with GovBank. Navarro, CCTN News. Moabot na sa 2.59 million ka mga Pilipino ang walay trabaho kun unemployed niadtong buwan sa Hulyo. Mas taas kini gikan sa 1.59 million ka mga unemployed Filipinos niadtong Hunyo ning tuiga. Misaka na usab ngadto sa 5.3% ang unemployment rate sa nasod gikan sa 3.7% niadtong Hunyo. Matod sa Labor Force Survey sa Department of Labor and Employment nga kadaghanan sa mga nanarbaho karon nagkinahanglan og dugang nga tinubdan sa ilang panginabuhian. Hinungdan nga niabot sa 5.76 million ka mga Pilipino ang underemployed. Mosunod, drug personality nga manamblingay og customer gipusil patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Asa na ikaw pangitaan karon kay ikaw day pinangka Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, patiwan ko. Ihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay Sayawin day, surain day, surain day, surain day.
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpila ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Naguyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano ko itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balitaw sa ka-drug personality nga kusog mo tumbling sa iyang nga customer o sa iyang nga supplier sa illegal nga drugas, gipusil patay samtang nagbarug-barug daplin sa karsada kagahapon sa hapon. Kapulisan aduna nay duha ka mga person of interest nga gisubay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Patay na nga nadangan sa tambalanan ng usa ka drug personality humanipo sila sa duha ka mga lalaki alas 5:40 gahapon sa hapon sa GM Basa Street, Barangay San Nicolas proper sa Sud sa Sugbo. Ang biktima gila nga si Vincent Alcazar, 28 anyos, residente sa sitio Wakwak, Barangay Sawang Calero, sa Dakbayan, Sugbo. Unang nakadawat og tawag sa telepono ang Sawang Calero Police Station 6 nga doon giposil sa mga dapit. Sila nga pagresponde ilang naabtan ang biktima nga nagubo sa sidewalk sa GM Basa Street nga wala na maglihok og doon na isaman tinusilan sa lawas. Daling nila nga gidala ang biktima sa tambalanan apan gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival, samtang ang duha ka mga mumuno dali usab nga misibat sakay sa usa ka motorsiklo sa wala matino nga destinasyon. Matod sa mga saksi nga samtang nagbarog-barog ang biktima sa dapit kalit lang nga nangabot ang duha ka mga suspitsado ug daing pusil niini gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas. Gituhuan nga doon gipaabot nga supply sa daghang drogas ang biktima alang sa iyang negosyo. Usa sa mga investigador nga dili lang magpaila sa media mibutyag nga drogas ang usa silang gisubay tungod kay ang biktima nga mopalit kinig druga sa pandili na bayran. Doon na sila duha ka persons of interest sa pagkakaron ug nagpadayon karon ang gihimong manhunt operation sa Sawang Calero Police Station. Nakuha sa mga investigador ang cellular phone sa biktima ug doon na sila nakita didto nga makatabang sa ilang investigasyon usa na niini ang transaksyon sa illegal nga drugas. Migawas ang pangalan sa biktima nga usa sa mga bagong drug player sa Sawang Calero. Nag-backtracking na usab ang mga investigador sa mga CCTV camera sa dapit aron masayran nila kung asa mipaingon ang mga suspitsado human sa krimen. Arnold Bustamante, CCTV News. Nagkasabot ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug Miss Asia Pacific International alang sa pagpaygayon sa Indigay sa kaanyag dinhi sa Sugbo. Ubos sa napirmahang Memorandum of Agreement, gihimong co-presenter ang Cebu Provincial Government aron mahitabo ang maong contest karong Oktubre 8. Matod ni Gobernador Pamela Baricuatro nga kini maong tukmang higayon aron ipatagamtam sa 50 ka mga delegado gikan sa Asia Pacific ang turismo sa lalawigan. Ilabi na ang mga managlahing dapit sa probinsya nga abunda usab sa kaanyag, kabilin ug kasaysayan. O kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.